Marinduque News Network. Tara't makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa Marinduqueño, Centurion Music. Tara't makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Ikaw ba ay nalulungkot sa buhay mo, kabayan? Tara na at makinig, amin ka na sasamahan. Ito na ang programa na magbibigay saya saan mang sulok ng mundo. Halina at makijamin ka. Magandang usapan, sagad sa kulitan ng lahat nag-aabang sa mga bago na tambayan. Ay bakit ganun baga, inabot na ako ng kaba. Ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin inabaya, bata man o matanda, alamin ang mga balitang mula sa puso ng bansa. Homesick ay mawawala pag nasunatan na iyan. Ang paboritong musika na kay sarap na pakinggan. Naging malapit ang malayo kahit sa ibang ibayo. Nadama ang samahang may pusong pagkamarinduqueño. Lanigin man ng pagsubok, ops, tagay natin yan. O diba anong saya, shoutout muna tayo dyan. Kasama mo kami ngayon, tiyak walang maiiwanan. Santa Cruz, Magbubuwak, Torrijos, Buena Vista at Gasan. Maghahatitan ng kasiyahan niya ng kanilang panata. Ito ang Marinduque News, buong mundo nagtitiwala. Tara't makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Parang nabaya, kaibigang kababayan, silip sa aming page tayo ay magkwentuhan. Kung may kwento ka dyan, abay i-share mo na iya pagkat si kabayan nandyan at ikay pakikinggan. Mula sa puso ng Pinas, serbisyo ang aming hatid. Marinduqueño, support ay di mapapatid. Totoong balita ang hatid, asa inyong ihahatid. Sa kamasulok ng mundo, kami inyong madidinig. May kwentuhan at tawa na sa FB Live kasama mo. Ano man ang mga pagbati agad na sasabihin ko. Relax mo lang ang sarili dito, ay kasali ka. Dahil sa bawat kwento mo, istorya mo'y panalo na. Tila ba isang libro ang pahinang tulad dito na pwede pang matanda at bata ang ihahayag sa'yo. May usaping pang kabataan, kalusugan at pangbayan. Siyempre di mawawala ang Panginoon na madalas kong pasalamatan. Makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque. Tara't makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya. Matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito,
Mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alkohol o maghugas ng kamay. Pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Hello po mga katots at mga mananampalataya ng Diocese ng Buwak. Ito po si Bishop Juni Maralit, Lingkod Obispo po ng Diocese ng Buwak at Episcopal Commission Chair ng Episcopal Commission on Social Communications na ngayon po ay naharap sa inyo upang magbigay po ng mga ilang mga bagay patungkol po sa nangyayaring sitwasyon ng COVID-19 sa ating diocese. Siyempre po, ang una kong naisabihin sa inyo, huwag po kayong mamuhay sa takot. Tayo po ay may mga gagawin, meron po tayong ipapatupad dahil hindi po sa takot, kundi dahil sa ating pong pagmamalasakit, lalo tigit sa mga mahihina, tatanda at mga tao may karamdaman. Ito pong gampanin natin at gagawin ay para po maiwasan ang pagkalat na sinasabing COVID-19. At ito rin po ay bilang pagtugon natin sa mga nagbabagong sitwasyong pang-araw-araw sa ating pong lalawigan. At alam po naman nating lahat na lalo na po nitong mga ilang araw na nakalipas, nag-uuwian po ang ating mga sariling kababayan mula sa Maynila na alam po natin ay epicenter po ngayon sa Pilipinas ng paglago ng mga taong may sakit ng COVID. Ay hindi po natin maiiwasang magkaroon ng mga pangamba pagdating nitong mga kababayan natin. Kaya nga po bilang simbahan tayo po'y tumutugon para makaiwas sa pagkalat nito at di lamang makaiwas sa pagkalat nito kundi makipagtulungan din sa ating pong pamahalaan at sa mga kawani nito para masugpo ang sakit na ito at makaiwas para dumami ang mga may karamdamang ito. At dahil dito po, ako po bilang obispo ay itinatagubilin ko po sa lahat ng mga mananampalataya at simbahan ng mga ilang bagay. Ang una po, ang pagdiriwang po ng misa kasama po ang sambayanan ay pansamantala po. Pansamantala po, ulitin ko, na ating munang ihihinto mula bukas, March 16, sa ating po mga simbahan. Ito po ay maaaring mabago sa mga darating na panahon, depende po sa mga sitwasyong mangyayari. Sa mga araw na ito, hindi ibig sabihin wala pong misa sa mga parokya. Ang ibig sabihin lang po nito, ang sambayanan ay pansamantala munang hindi isasama sa pagdiriwang nito. Ang lahat ng mga pari, kasama po ako bilang obispo, ay patuloy na magmimisa po araw-araw para sa ating sambayanan. Iaalay po ito para sa ating mga intensyon. Kaya kung may mga intensyon po kayo, patuloy nyo pong dalhin po sa ating mga parokya para ipagdasal at ipagmisa ng ating mga pari. Ikalwa po, kasama po nito ay lahat ng pagsasama-samang pangmaramihan o pangkaramihan ay atin din pong pansamantala munang ititigil at ihihinto at kung kakayanin sa darating na panahon, ilipat lamang ang mga katulad ng mga recollections, bisita iglesia, conferences at kahit po yung tinatawag nating mga prosesyon ay pansamantala lang muna nating ihihinto para po tayo ay makatulong sa pagsugpo sa karamdamang ito. Ikatlo po, ang lahat ng simbahan po, kahit ganito ang nangyayari, ay patuloy pa rin pong mananatiling bukas para sa lahat ng nagnanais manalangin at makinig sa ating Panginoon. Ikaapat po, ang mga pari po at ang mga ministro ay patuloy din po magdadala pa rin ng mga sakramento at ng banal na komunyon sa mga may karamdaman at may sakit sa ating pong mga parokya. Kaya wag ho kayong mag-aatubili na lumapit pa rin sa ating mga pari at humiling ng mga sakramentong ito para sa mga
may karamdaman sa ating pong diocese. Patuloy pong ibibigay ito. At gayon lamang po, may mga pag-iingat na kailangan silang gawin. Ikalima po, hinihiling ko po bilang obispo na sa ating pong diocese, lahat po ng natitirang mga Biyernes ng panahon ng Kwaresma ay maging araw ng pag-aayuno at panalangin. Opo, ayuno po, hindi lamang po abstinensya. Hinihiling ko po sana na lahat ng maaaring mag-alay ng sakripisyong ito ng pag-aayuno ay makiisa sa akin upang tayo pong lahat sa ating pag-aalay ng pag-aayuno at pananalangin ay maipanalangin natin una yung mga taong nahawaan na ng sakit na ito ng COVID-19. Ikalwa, para sa mga namatay na biktima ng sakit na karamdamang ito. At ikatlo, para po sana pagbigyan tayo ng ating poong may kapal na mawala na ang karamdamang ito. Ika-anim po, hinihiling ko din po na kahit po hindi na po tayo nakakapagtipon o makakapagtipon pangsamantala sa ating mga simbahan, lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa, hindi ibig sabihin po nito hindi na tayo maaaring manalangin bilang sambayanan. Kasama po nito, siyempre ang hiling ko ngayon, na kayo po'y manalangin sa inyong mga sariling tahanan. Manalangin po kayo bilang isang angkan, bilang isang pamilya. Gayon na rin po kung kaya, sa ating mga itinaguyod na mga BPK o Batayang Pamayanan ng Kristiyano, na kayo po'y magkakapitbahayan, kung kaya po ninyo magsama-sama at manalangin na kasama ang inyong mga kapitbahay, mas maganda po ito. Bilang sambayanan, tayo pong lahat ay magkakaisa. Kasama din po nito, ang huli, ay hinihiling ko po na ang lahat ay manalangin araw-araw ng Santo Rosario. Tayo po'y magtiwala sa kakayanan ng ating mahal na ina na tayo tulungan at samahan. At lalo tigit, tayo humiling sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Biglang Awa, na ipag-adya ang ating lalawigan. Ulitin ko po mga minamahal, ang lahat ng ito po ay pansamantala nating gagampanan para po makatulong sa pagsugpo at sa pag-iwas sa pagkalat po ng COVID-19 sa ating pong lalawigan at sa ating pong diocese. Hindi po man natin nais gawin ang lahat ng mga ito. Akin po sinasabing ginagawa po natin ito, hindi dala ng takot, kundi dala ng malasakit. Kaya nga po, sana po lahat tayo sumunod dito. At hinihiling ko rin po na sana inyo pong antabayanan ang live streaming po ng mga misa natin na gagawin araw-araw. At kasama din po ng mga live streaming na ito, magsasagawa din po tayo ng mga daily reflections at Sunday reflections po patungkol sa mga gospel at sa mga pagbasa ng mga linggong yun at mga araw na nasasabi. At kung sakasakali, ang lahat ng ito po ay nais niyong sundan, ito po ay nasa Facebook page ng ating diocese, ang Roman Catholic Diocese of Buwak, no? At Buwak Diocese po, page natin sa Facebook. Kasama na rin po niyan ay antabayanan na rin po sa channel po, public channel po ng ating cable TV. Ang lahat ng ito po ay aking pinaabot sa inyo. Dala ang panalangin, ang pagbabasbas sa inyong lahat bilang inyong lingkod na obispo. At laging po sasabihin sa inyong lahat, ano man ang nangyayari sa atin ngayon, be blessed and be a blessing. Ingat po kayo. Isa pong pinagpalang Monday morning, mga Facebook viewers at mga TFTD followers, mga katots. Yan. Ay ngayon po, siyempre, Monday, ano man ang nangyayari sa ating bansa o sa buong mundo, tuloy pa rin po ang ating Knock-Knock Monday. Para naman, ang Lunes niyo ay makangiti kayo ng kaunti at sabihin yung corny na naman si Bishop. Okay po. Sige po, simulan na natin ito. Knock-Knock! Who's there? Yan, tama-tama ito. Para sa panahon. Quarantine. Quarantine who? Okay. Ladies and gentlemen, a Christmas classic. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Quarantine day of Christmas, my true love sent to me. Talagang creative mind. Epekto na ito ng COVID. Sige po. Okay. Nalimutan ang tanong. Ang ating pong
magiging simpleng tanong po para sa umagang itong higit na mas mahalaga ay i-reject din ba natin siya? Oy, bakit ito po ang ating tanong para sa umagang ito? At tamang-tama ito sa mga nangyayari sa panahon natin. Kasi ngayon po, ang ating gospel hinango kay San Lucas, Kabanata 4, mga talata 24 hanggang 30, ay patungkol sa presensya ng Panginoon sa isang sinagoga sa sarili niyang bayan, Nazaret. At doon, nireject siya ng kanyang mga kababayan. Wala nga palang propeta sa sariling bayan ang sabi nga doon. At dito, napakaganda ng kanyang ginamit na halimbawa na yung biyaya ng Diyos nakarating ay hindi pa sa mga Hudiyo, kundi higit sa lahat pa ay doon sa may ketong na Siryano na si Naaman at doon sa balo ng Sarepta. Bakit? Kasi hindi nila nireject si Lord. Tayo po kaya, mga tinatawag na mananampalataya, sa gitna ng ating mga nagiging karanasan ngayon ng pagsubok, nire-reject ba natin si Lord? Mas maganda nga. Baka sakasakali naman po, at yun lagi ang panalangin ko, itong mga nangyayari sa atin na hindi isang bagay na nagdadala sa atin para talikuran ang ating Diyos, kundi baligtad. Mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Maaari nga sabi, meron tayong social distancing, pero ito yung panahon na we get closer to God. At para nga bagang, ganda nung isang reflection noong kay Bob Lopez na sinasabing, nabasa ko lang naman, patungkol sa para bagang God is putting things in order na naman. Maaring tayong mga tao nakakalimot na na itong mga nangyayari ito, ang daming ipinapaalala sa atin. Kaya lamang, yung mga paalalang yon malinaw lamang sa taong tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Sa mga magre-reject, wala. Ang magiging tingin sa mga nangyayari ito ay parusa. Ang mga nagre-reject, ang tingin sa panahong ito, mga nangyayaring ito, ay pagtalikod sa atin ng Diyos. Pero sa mga taong tumatanggap sa Diyos, nakikita ang biyaya sa lahat ng ito. Yung biyaya po, na pagkakataong ito, mas lalalim yung pananampalataya, hindi na lamang nakabase sa rito, sa nakagawian, kundi sa ating personal na relasyon sa Diyos. Sa panahong ito, sa hindi re-reject kay Lord, yung pagkakataong kayo ay naka-quarantine sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, ay panahon para makiisa, makiniig sa ating mga sariling mga kapamilya, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. Sa mga pagkakataong ito, pag hindi natin nire-reject si Lord, itong mga bagay na ito, muling ipinapaalala sa atin na ang buhay nga pala hindi atin, ang bilis mawala kung pababayaan. Kaya nga po, mga kapatid, sana hindi natin nire-reject si Lord, Sana nga po, katulad tayo ni Naaman, tsaka noong balo, natanggap si Lord, sapagkat siya naman talaga ang sagot, at siya rin ang pagmumula ng lahat ng biyayang kinakailangan sa panahong katulad nito. Okay po, so balik na po tayo sa ating mga pagbati. Babatiin po muna natin uli yung mga may birthday. Si Sister Nieves Monggis ng Apostolado ng Panalangin. Happy birthday, Sister. Ngayon na rin pagbati natin ng happy birthday kina Henry Orio Jr., Laika Jane Montejo, Ray Erwin Riego, at Nestle Jane Cruzado. Happy birthday sa inyong lahat. At gayon na rin ang pagbati natin pa sa iba nating Facebook viewers na sina Gabino Bocolano, Debbie Lacdao, Reme Parilla at Celi Adalin. At syempre po, hiling natin ng special prayers para sa healing ni Artemio Ramilo. And prayers for everybody, lalo na yung mga mayroong ng sakit ng COVID-19 na ito. Let us all pray for them. Let us all pray for lahat ng mga tao na maaaring nasa quarantine to see God in these moments. Okay po? At syempre po, ang ating laging paanyaya, lalo pa higit sa panahong ito, always be cyber missionaries. Cyber missionaries. Use your digital capabilities, your gadgets, para mag-evangelize through social media. Like, share. Follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. At special shoutout na mamaya po at 11:30, we will be broadcasting live ang misa po namin dito sa Pastoral Center. Okay po? At syempre, ang huwag kalilimutan palagi, always be blessed and be a blessing. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim,
kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019. Ano ang coronavirus? Ang coronavirus ay nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang ubo, sipon at lagnat hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang COVID-19 ay panibagong uri ng coronavirus na hindi pa nakikita sa tao noon. Ito ay hugis tennis ball na may mga spikes na madaling tumikit sa baga ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang opisyal na pangalan ng sakit na dulot ng virus na ito ay COVID-19. Co para sa corona, V virus, D disease, at 19 dahil taong 2019 nang ito ay natuklasan. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay ubo, sipon, mataas na lagnat at hirap sa paghinga. Kung ikaw ay nakararanas ng mga nabanggit na sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility upang malapatan ng agarang lunas. Sa malulubhang kaso, maaari itong humantong sa pneumonia, acute respiratory syndrome o pagkamatay. Wala pang gamot at bakuna laban sa COVID-19. Kaya kung may ubo, sipon o mataas na lagnat, sundin ang payo ng doktor, tulad ng pag-inom ng gamot sa ubo, sipon o lagnat. Kung hirap sa paghinga, bibigyan ito ng oxygen. Tandaan, mahalagang magpakonsulta muna bago uminom ng kahit anong gamot. Kadalasang naipapasa ang COVID-19 sa malapitang pakikipagsalamuha sa ibang taong mayroon ito, gaya ng kasama sa bahay, trabaho o health facility. Upang mapalakas ang katawan at maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19, ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Magtakip ng bibig at ilong kapag uubo o babahin gamit ang malinis na tissue. Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. Siguraduhin maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain tulad ng karne at isda. Uminom ng maraming tubig. At iwasan ang paghawak sa mga hayop na pag-alagala. Tandaan, ang proteksyon ay nagmumula sa sarili. May magagawa ka. Alamin, tandaan, at iwasan ang COVID-19. Mahalagang paalala mula sa DOH, CHD Calabarzon, Health Education and Promotion Unit.
programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream of Favor Travel and Tours. Experience your dream tour, travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung patinikip po ng dibdib ko, unti-unti na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. All natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Toto Noel, Head and Body Relaxation from Japan. Feel better with stress and pain. Don't forget to relax yourself. For more information and reservation, please contact 0907-452-4687 and 0977-733-9290. Visit also Toto Noel Facebook page at Toto Noel Marinduque. Toto Noel Head and Body Relaxation at Kawit Buwak, Marinduque. Di kalidad ba na aklat ang hanap mo? Subukan ang libro ng FNB Educational Incorporated. Para sa karagdagang informasyon, tumawag sa 0923-1853-240 and look for Adrian Rosales. FNB Educational Incorporated, ang publishing house na nagsusupply ng libro mula preschool hanggang senior high school. Aprobado ng DepEd. Align sa K-12. FNB Educational Incorporated. Problema isayaw. Problema isayaw. Problema isayaw. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ U1.
pa, yung lapit na